Sa gitna ng pangyayari, makikita si Goldie na nakatayo sa ibabaw ng isang matipunong tigre na nakahandusay at duguan sa lupa, habang naglalakad patungo kay Rizan. Lumitaw ang malapad at matalim na mukha ni Goldie, na may mga matang maningning at puno ng talas, habang nakatuon ng diretso sa kaharap. Sa matinding pagkabigla at hindi makapaniwala, napagtanto at nagtanong si Rizan sa kanyang sarili kung ang napakalakas na sorong ito ay sumusunod sa utos ng Inspector General. Ang kanyang mukha na puno ng matinding gulat habang tumutulo ang pawis at hindi maunawaan ang laki at lawak ng kapangyarihan na taglay ng kanyang kaharap. Habang mahinahong hinahaplos at inaalo ang ulo ni Goldie na maamo at tapat, nagtanong si Sorayang kung mayroon pa bang anumang nais sabihin at banggitin si Rizan. Bumaling si Rizan at nagtanong kung totoo ba ang sinabi nito na alam at nalaman ng buong dakilang samahan ang kanyang pagnanais at hangad na magkaroon ng sariling pamamahala at kalayaan. Agad at walang pag-aalinlangan na sumagot si Sorayang na oo at totoo ang lahat ng iyon. Muling nagsalita si Rizan at napagtanto na kaya pala ay nagpadala lamang sila ng Inspector General sa halip na buong hukbo at puwersa upang lipulin at alisin silang lahat. Idinugtong pa niya na ang pagdating at pagpadala rito ay isang pagkakataon at pagbibigay ng tadhana sa kanila. Ang kanyang mukha na puno ng pagkalungkot at bigat habang tumutulo pawis. Bumagsak ang sandata mula sa kamay ni Rizan na lumagapak ng malakas sa lupa. Dahil dito ay nagtanong si Sorayang kung ibinababa at ibinibigay na ba nito ang kanyang sarili at handa na bang sumunod at makipagtulungan sa pagdakip at paghahatol. Sumagot naman si Rizan at sinabing walang ibang nakakaalam ng mga bagay na iyon. Ipinaliwanag pa ni Rizan na nais at ninanais niyang lumaya at humiwalay sa dakilang samahan, ngunit kailanman ay hindi niya ito ibinahagi at sinabi sa sinuman. Nagtanong naman si Sorayang kung at ano ngayon ang nais at gagawin nito. Sa huli ay mariing sinabi ni Rizan na tapusin na lamang ang lahat sa kanyang sarili lamang. Ipinaliwanag niya na siya lamang ang nagkasala at nadungisan ng ganitong walang kabuluhan at mapanganib na kaisipan at hangarin, at siniguro na walang sinuman mula sa kanyang angkan at pamilya ang may alam at kaysa niya rito. Mahinahon ngunit may katatagan na hiling ni Rizan na patayin na siya doon at iligtas at patawarin na lamang ang kanyang buong angkan at pamilya, ngunit nanatiling tahimik si Sorayang at walang imak habang nakatingin ng diretso sa kaharap na nagpapahiwatig ng malalim na pag-iisip at pagsusuri sa sinabi nito. Habang dahan-dahan naglalakad sa bitek-bitek at magaspang na lupa, inamin ni Rizan na alam niyang walang gaanong halaga at kabuluhan ang kanyang buhay. Idinugtong pa niya na ang kanyang sinasabi ay isang tapat na pakiusap at hiling lamang, at hiniling na huwag itong ipagkamali at isipin sa ibang paraan. Muling nagsalita si Sorayang at sinabing magtatanong pa ito ng isa pang pagkakataon. Ipinaliwanag ni Sorayang na sila ay patungo at naghahanda upang lipulin at buwagin ang angkan ng mandirigmang demonyo. Idinugtong pa niya na sa kasalukuyan ay kulang at hindi sapat ang kanilang bilang at lakas upang maisagawa ang gawaing ito ng mag-isa. Sa likuran niya ay makikita ang mahabang hanay ng mga tauhan na may hawak ng mga sandata na nakatayo ng tuwid at handa sa utos. Naglahad si Sorayang ng kanyang kamay at nagtanong kung nais ba at makakatulong sila sa kanilang misyon at gawain. Sa matinding gulat at pagtataka ay napabuka ang bibig ni Rizan at hindi makapaniwala sa naririnig, at nagtanong kung bakit at ano ang dahilan ng ganitong pakiusap at paghingi ng tulong. Napagtanto at kinilala ni Rizan na totoo at tama ito, at na ang kanyang pagkamatay lamang ay hindi sapat at hindi makalulutas sa lahat ng problema at usapin. Inisip pa niya na kung hindi siya tutulong at makikibahagi sa Inspector General, ay wala itong ibang magagawa kundi humingi at kumuha ng tulong mula sa mismong dakilang samahan, na lalo lamang magpapalala at magpapalaki ng gulo at panganib. Dagdag pa niya sa kanyang isipan na dahil dito ay kailangang magbigay at maglahad ng dahilan at paliwanag ang Inspector General, at kapag nangyari iyon ay hinding-hindi at hindi kailanman mapapatawad ng dakilang samahan ang kanilang angkan at pamilya. Sa huli ay napagtanto ni Rizan na sa huli at sa lahat ng bagay ay iisa lamang at mayroon lamang isang paraan at daan upang mailigtas at mapangalagaan ang kanyang buong angkan. Kasabay nito ay makikita ang nakalahad na kamay ni Sorayang na naghihintay ng kanyang pasya at kasagutan. Sa wakas ay sumagot at nangako si Rizan na tutulong at makikibahagi siya, at sa pamamagitan nito ay mapapatunayan at maipakita niya ang kanyang katapatan at pananatili sa dakilang samahan. Nagkahawak kamay sila bilang tanda ng kasunduan at pagkakaisa. Bilang ganti ay sinabi ni Sorayang na hindi at hinding-hindi makakalimutan ang kabutihan at tulong na kanilang ibibigay at gagawin para sa kanila. Lumipat ang tagpo sa Metatayog at malalaking bundok na may matitibay na bato at halamanan, na nakatayo ng mataas at tila abot hanggang sa langit. Biglang yumanigat na biyak ang matigas na bato, habang tumatakbo at kumakalat ang maningning at kulay gintong mga guhit ng liwanag at lakas sa buong ibabaw nito.
Ang malalaking piraso ng bato ay nagkahiwa-hiwalay at nahulog mula sa itaas, habang sa gitna ay nakatayo at gumagalaw si Ju Soyoon. Siya ay nakahawak sa kanyang sandata at matatag na nakatayo sa gitna ng nagkakawatak-watik na bato, habang ang paligid ay puno ng alikabok at usok mula sa pagguho. Sa di kalayuan ay nakatayo si Yosong, at masiglang pumalakpak habang pinupuri at sinabing kahanga-hanga at pambihira ang kanyang ginawa. Idinugtong pa niya na bagaman hindi siya gaanong bihasa sa sining ng pakikidigma, ay malinaw na nakita at napansin niyang nakalikha at nakabuo ito ng bago at natatanging estilo, at napakahusay nito lalo na sa kanyang edad. Sa likuran niya ay makikita ang isang magarang karwahe na hinihila ng 2 kabayo. Huminto at humarap si Soyoon sa kausap, at nagtanong kung ano ang dahilan ng pagdating nito at kung bakit naririyan sa lugar na iyon. Ang kanyang mukha ay may kaunting pawis at pagtataka. Pinakilala na siya ang katungkulan bilang ika-5 batang ginang ng banal na samahan ng makalangit na demonyo. Inilabas at iniabot ni Yosong ang isang nakatuping sulat at sinabing mayroon siyang mensahe at balitang ipagbibigay alam rito. Ipinaliwanag pa niya na nitong mga nakaraang araw ay patuloy na nakikialam at sumasakalob ang pangkat na tinig ng bakal sa kanilang mga gawain at usapin, at nakagagambala ito sa kanilang mga gawain. Sinabi pa ni Yosong na karaniwan ay ipinagagawa at ipinapasa lamang niya ang ganitong mga bagay sa mga nararapat na sangay at pangkat upang sila ang tumugon, ngunit nakatanggap sila ng balita at impormasyon na mayroong isang tiyak at hindi kilalang puwersa at lakas na nagtatanggol at kumakalinga sa mga ito. Agad na nagtanong si Soyoon kung sino at kung anong pangkat iyon, at sumagot naman si Yosong na inaakala at hinala niyang ito ay ang templo ng espada. Hindi nasiyahan at nagtanong si Soyoon kung hindi ba maaaring magpadala na lamang ng ibang tao at iba pa upang gawin iyon, at idinahilan na halos wala na siyang sapat na oras para sa kanyang sariling pagsasanay at paghahanda. Idinugtong pa niya na kahapon ay kalahating araw lamang ang nagamit niya sa pagsasanay dahil sa mga abala. Sumagot naman si Yosong na siya ay taga-balita lamang at walang kapangyarihan at karapatang magbago ng utos at pasya. Sa kanyang sariling pag-iisip ay kinilala ni Yosong na si Ju Soyoon ang ika-5 batang ginang, at siya ang pinakamarunong at may pinakamalaking kakayahan sa lahat ng kanilang mga alagad. Bagaman siya ay bata pa at may marami pang matututunan, nagsalita ulit siya at sinabing bagaman limitado at kakaunti lamang ang kanyang kaalaman sa sining ng pakikidigma, ay lubos naman siyang nakababatid at may malawak na kaalaman sa mga usaping panlipunan at pangkalahatan. Dahil dito ay sinabi niyang mayroon pa siyang sasabihin at ipapaliwanag rito. Sinabi ni Yosong na kung wala naman siyang hinahanap at inaasahang makukuha mula sa ganitong pag-iisa at pagsasanay, ay hindi dapat masyadong nakatuon at nabibitag sa salitang pagsasanay lamang. Nagtanong si Soyoon kung ano ang ibig sabihin nito at kung ano ang nais niyang ipahiwatig. Ipinaliwanag pa ni Yosong na hindi ba nito alam at narinig na ang labis na paghahangad at pagkakapit lamang ay siyang nagdudulot ng pagkalayo at pagkakaiba. Sa ganong pananaw at paraan ng pagtingin, ay tunay na kahanga-hanga at kapuri-puri ang ika-3 batang Panginoon. Si Ju Soyoon ay nakatayo lamang at hawak ang sulat, habang nakatingin ng may pagtataka at tila naghihintay pa ng karagdagang paliwanag mula kay Yosong. Ipinaliwanag pa ni Yosong na hindi kailanman nalimutan at nilaktawan ng ika-3 batang Panginoon ang kanyang pang-araw-araw na pagsasanay, ngunit sa kabila nito ay nanatili pa rin siyang ganap na nakalaan at tapat sa lahat ng mga gawain at atas na ibinigay sa kanya. Idinugtong pa niya na kahit sa mga panahong hindi siya nakagugol ng sapat na oras para sa pagsasanay, ay hindi ito nawalan ng pag-asa at nawalan ng gana, kundi nanatili pa ring matatag at positibo. Sinabi pa niya na ang nasabing Panginoon ay siya ring lumikha at bumuo ng lahat ng mga estratehiya at paraan para sa kanyang mga gawain, at hinarap ang lahat ng mga kalaban at pagsubok ng may buong lakas at sigasig. Idinugtong pa ni Yosong na kung kinakailangan ng lakas at sining ng pakikidigma ay buong tapang at walang takot na humarap at lumalaban ang nasabing Panginoon, ngunit kung kailangan naman ng pag-iisip at estratehiya ay umiiwas at hindi gumagamit ng dahas at lakas, kundi umaasa lamang sa kanyang talino at plano. Ang kanyang paraan ng pagkilos ay laging naaayon at angkop sa sitwasyon at pangangailangan ng panahon. Naniniwala si Yosong na ang lahat ng ganitong mga karanasan at paraan ng pamumuhay ay siyang tunay at wastong paraan ng pagkatuto at paghubog sa sarili. Ipinaliwanag pa niya na maaaring ikulong ang sarili sa isang silid-aklatan at magbasa ng libo-libong mga aklat at kasulatan, ngunit ang ganitong paraan ay nagdaragdag lamang ng kaalaman at impormasyon, ngunit hindi nakabubuo at nakakapagbigay ng tunay na karunungan at malalim na pagkaunawa. Sa kanyang palagay ay ito at ganito ang dahilan at paraan kung paano at bakit naging napakalakas at napakahusay ng ika-3 batang Panginoon. Si Soyoon ay nakatitig lamang ng diretso, puno ng pagtataka at pag-iisip, habang sinusuri at inuunawa ang lahat ng sinabi at paliwanag ng kausap.
Matapos ang mahabang pagpapaliwanag ay nagtanong si Soyeon kung maaari na ba siyang magpatuloy at bumalik sa kanyang pagsasanay kung tapos na at wala nang ay dadagdag ang kausap, agad na napagtanto ni Yosong na nakagambala siya at umabot ng mahabang panahon, at humingi ng paumanhin dahil sa pag-aaksaya ng oras ng dalaga. Sinabi pa ni Yosong na maaaring hindi gaanong nakatulong at naging kapaki-pakinabang ang kanyang mga payo at sinabi, at hiniling na huwag itong masyadong pag-isipan at bigyan ng malaking halaga. Pagkatapos nito ay nagpaalam na siya at naglakad palayo patungo sa kanyang karwahe habang si Soyeon ay naiwan na nagtataka at nag-iisip kung bakit siya pinuri at binanggit ang tungkol sa ikatlong batang Panginoon bago ito umalis at lumisan. Sa sandaling umalis si Yosong ay agad na muling nagsimula at ibinalik ni Soyeon ang kanyang pansin sa pagsasanay, at muling pinalibutan ng matinding liwanag at apoy ang kanyang paligid habang siya ay gumagalaw at gumagamit ng kanyang lakas at sandata. Sa malayo ay iniisip naman ni Yosong na sana ay magsilbing inspirasyon at maging dahilan upang lalo pang sumigla at gumaling ang dalaga dahil sa kanyang mga sinabi. Sa huli ay nakatayo na lamang si Yosong sa gitna ng malawak at payapang lupa, at napaisip at nagtanong sa kanyang sarili kung ano na kaya ang kalagayan at nangyayari ngayon sa kanilang Inspector General, at kung paano na ito nakakaraos sa kanyang mga gawain at misyon. Buong katiyakan na sinabi ni Yosong na nananalig at tiwala siya na magagawang harapin at malampasan ng Inspector General ang lahat ng panganib at suliraning kinakaharap ng angkan ng Joksei gamit lamang ang kanyang sariling karunungan at talino. Idinugtong pa niya na sa kanyang palagay ay kayang-kaya rin itong pamahalaan at ayusin ang mga usapin at gawain ng angkan ng Jeojeong, bagaman tinanggap niya na kung ito ba ay madali at mahirap ay nakadepende lamang sa kung paano ito tinitingnan at inaakala ng bawat isa. Biglang nagtanong si Yosong tungkol sa kalagayan at kung ano ang gagawin hinggil sa angkan ng mandirigmang demonyo, habang ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng pag-iisip habang nakatuon sa isang direksyon. Mariing nilinaw niya na ang ibinigay na utos at atas ay hindi upang siyasatin at alamin lamang ang mga nasabing tao at lugar, kundi ang tuluyang buwagin, wakasan, at alisin ang kanilang kapangyarihan at pag-iral. Ipinakilala ang isang alagad na siyang pinakahinahangaan at pinapahalagahan nitong mga nakaraang panahon, bagaman inaamin pa rin na hindi pa lubusang pinagkakatiwalaan ng buo at walang pag-aalinlangan. Isinaalang-alang pa ni Yosong na marahil ay higit na nais at hangad ng Panginoong Demonyo na subukan at alamin ang katapatan ng ikatlong batang Panginoon kaysa sa muling pagpapatibay at pagpapatatag ng kanilang samahan. Idinugtong pa niya na maaaring ganito ang katotohanan, ngunit maaari rin naman na ito ay maling pagkaunawa lamang at sariling haka-haka niya. Nagbago ang tanawin at ipinakita ang malawak at tahimik na kalangitan sa gabi, na puno ng mga kumikinang na bituin at buwan na nagniningning ng maliwanag. Nakalagay ang paalala na ang lugar na ito ay malapit at nasa hangganan ng nasasakupan ng angkan ng mandirigmang demonyo. Sa ibabaw ng matarik na bangin at sa ilalim ng liwanag ng buwan, sinabi ni Rizan na nakapasok na sila ngayon at nasa loob na ng kanilang teritoryo at nasasakupan, at nagtanong kung ano at ano ang susunod nilang gagawin at hakbang. Agad at walang pag-aalinlangan na sumagot ni Sorayang na sila ay papasok at tutuloy pa ng lalo sa loob. Nagtanong si Rizan kung kailan at sa anong oras nila ito gagawin, nakangiting sumagot si Sorayang at sinabing ang anumang pagdiriwang at gawain ay higit na masaya at mas maayos kapag ginagawa sa ilalim ng takip-silim at gabi. May katiyakan at matatag na sinabi ni Sorayang na sila ay magpapatuloy na at aalis na, ang kanyang mukha ay puno ng lakas at pasya habang humaharap at tumitingin sa kasama. Habang nakatingin at nakasunod sa papalayong figure ng Inspector General at ng dambuhalang Zoro, napagtanto at sinabi ni Rizan na mahirap hulaan at hindi madaling malaman ang susunod na gagawin at kilos ng ikatlong batang Panginoon. Idinugtong pa niya sa kanyang isipan na ang uri at bigat ng enerhiyang ipinakita at naramdaman niya sa kapatagan at lambak ay nakakamangha at hindi karaniwan, ngunit ang mga kaisipan at payong ibinahagi nito sa kanilang paglalakbay ay nagpapakita at katumbas ng antas at galing ng isang tunay at mahusay na pinuno at namumuno ng samahan. Sa harap ng nakulat na mapa, itinuro ni Sorayang ang mga lugar at ipinaliwanag na tumpak at wasto ang kanyang hula at pagtatansya sa magiging galaw at hakbang ng mga hukbo ng angkan ng Jeojeong. Matapos niyang pag-aralan at isaalang-alang ang impluwensya at lakas ng angkan ng mandirigmang demonyo pati na rin ang ayos at pwesto ng kanilang mga tauhan, kinilala rin ng mga nakikinig na bukod sa kanyang pambihirang galing at husay sa sining ng pakikidigma at estratehiya, ay walang katulad at walang kapantay ang kanyang kakayahan at talino pagdating sa paggawa ng mga panambos at lihim na pagkilos. Si Jong Rizan at iba pa ay nakatayo sa paligid, matamang nakikinig at tumitingin sa mga itinuturo nito.
Gayunpaman, napansin din niya at sinabing nakakapagtaka at tila walang gaanong alam at kaalaman ang Inspector General pagdating sa ibang mga usapin at larangan. Nagtaka at nagtanong si Sorayang kung tungkol ba ito sa kalakalan at negosyo, at kung ang pitong angkan ng samahang demonyo ay nakikibahagi at nakikialam din ba sa mga ganitong gawain. Dagdag pa niya na bagaman maaari itong maging mukha at kinatawan ng isang samahan dahil sa kanyang galing sa pakikidigma, ay hindi naman ito sapat at hindi akma para maging isang pinuno sa pamamalakad at pamumuno. Habang naglalakad ng matatag kasama si Goldie, inisip at tinanong ni Rizan sa kanyang sarili kung anong uri ng tao at kakaibang katangian mayroon ang Inspector General, at kung tunay ba at talagang mapagkakatiwalaan at maaasahan ang taong ito. Sa harap ng malaki at magarang gusali na kabilang sa nasasakupan ng angkan ng mandirigmang demonyo, may isang nagsalita ng may pagtataka at galit at nagtanong kung inaasahan ba nilang maghihintay sila at titigil ang lahat hanggang sa matapos lamang ang pagsasanay ng kanilang pinuno at ama ng angkan. Sa loob ng bakuran at paligid ng gusali ay ang isang matipunong lalaki na puno ng lakas at galit, habang nagpapakawala ng matinding lakas at enerhiya na yumayanig sa buong paligid. Sa itaas ay nakatayo at nakamasid si Sorayang at ang kanyang mga kasama, habang si Hungarian ay nagsalita ng may gulat at galit at nagtanong kung ano ba ang ibig sabihin at nangyayari dito. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Chokwang, ang ama at pinuno ng buong angkan ng mandirigmang demonyo. Siya ay nakahawak at gumagalaw ng mabilis habang humihingal at nagpapakita ng matinding pagsisikap at lakas, habang ang kanyang mukha ay puno ng puot at pagtataka sa mga biglang dumating at nakagambala sa kanya. Sumigaw si Hungarian at nagpahayag na naririto na ang Inspector General mula sa dakilang samahan, at nagtanong kung bakit wala pa ring humahadlang at lumalabas upang sumalubong dito, at idiniin na kahit ano pa man ang ginagawa nila, kumakain man at may ibang gawain, ay dapat silang lumabas at magbigay galang agad. Isang tauhan ang sumagot at nilinaw na walang sino man ang maaaring hamarang at huminto sa pagsasanay ng kanilang pinuno, at idiniin na kahit na dumating pa mismo ang Panginoong Demonyo ay hindi pa rin ito titigil at magpapatuloy pa rin. Sa matinding gulat at galit ay nagtanong si Hungarian kung naririyan ba sa katinoan at may tamang isip pa ba ang taong ito dahil sa kanyang sinabi at ipinakita. Habang nakamasid lamang at nakatayo sa likuran, nakita at narinig ni Sorayang ang lahat ng ito nang walang sinasabi at ipinapakita na anumang damdamin. Sinabi naman ni Risa na maiintindihan at matatanggap pa sana ito kung siya lamang ang naririto bilang kapwa pinuno ng isa sa 7 angkan, ngunit nilinaw niya na ang kasama nilang dumating ay siyang Inspector General na mismong ipinadala at utos ng Panginoong Demonyo. Sumagot at muling inulit ng tauhan na wala siyang pakialam at walang kinalaman doon, at ang alam lamang niya at tiyak ay hinding-hindi at kailanman ay hindi ititigil at ipagpapaliban ng kanilang pinuno ang kanyang pagsasanay alang-alang sa anumang bagay at sinuman. Kinilala ni Risa na alam niya kung anong uri ng tao at ugali mayroon ang kanilang kaharap, ngunit sinabi pa rin niyang hindi tama at hindi nararapat ang kanyang ipinapakita at ginagawa, dahil ito ay malinaw na kawalan ng galang at pagpapahalaga sa katungkulan at tao ng Inspector General. Sumagot ang tauhan na siyang nakatayo sa harap at sinabing ginagawa lamang nila at sinusunod ang mga utos at atas na ibinigay ng kanilang pinuno at ama ng angkan, at wala silang ibang ginagawa kundi sumunod lamang. Sa gitna ng kumikinang at naglalagablab na pulang liwanag at enerhiya, makikita ang kamay ni Sorayang na mahigpit na humahawak sa kanyang sandata, habang malumanay at mahinahong sinasabi nito kay Rizan na huwag itong alalahanin at huwag gumawa at kumilos ng anumang bagay, dahil ayos lamang ang lahat at hindi kailangang gawin pa ito ng iba. Ang paligid ay puno ng bigat at kakaibang pakiramdam dulot ng lakas na lumalabas mula sa kanya. Habang dahan-dahang humahakbang palapit at puno ng lakas, idinugtong pa ni Sorayang na sa katotohanan ay mas mainam at mas mabuti pa nga ang ganitong pangyayari, dahil matagal na niyang nais at hangad na dumiretso at mapunta agad sa pinakaubod at laman ng usapin ng walang paligoy-ligoy pa. Pagdating ng malapit ay nagtanong si Sorayang sa tauhan kung ano ang pangalan nito, agad at walang pag-aalinlangan na sumagot ang lalaki at sinabing siya ay si Choyang. Matapos itong marinig ay sinabi ni Sorayang na ayos at sapat na iyon, at binanggit pa na nakikita niyang masikap at matyaga ito sa kanyang gawain. Sa matinding pagtataka at takot ay nagtanong si Choyang kung ano ang ginagawa ng kaharap, habang sa kanyang isip ay puno ng gulat at nagtatanong kung ano at anong uri ng masama at nakakatakot na lakas at enerhiya ang kanyang nararamdaman at nakikita mula sa Inspector General. Biglang kumilos at tumalon si Sorayang, habang ang buong paligid ay napuno ng kulay pulang liwanag at lakas na yumayanig sa lupa at hangin. Si Choyang ay napaatras at halos hindi makagalaw sa gulat at takot habang nakikita ang mabilis at nakakatakot na galaw ng kaharap. Dahan-dahan lumapag si Sorayang sa loob habang umalangaw ang kanyang pagdating.
Mabilis na patungo ang kamao ni Kwang sa mukha ni Sorayang, ngunit nanatiling kalmado si Sorayang sa paparating na atake. Sa malayo at habang tumatagos ang tunog ng lakas at galit, may nagsalita at nagpahayag na napakalakas at napakatapang ng loob ng dumating, dahil pumasok at nakapasok pa sila ng walang takot sa loob ng bulwagan at lugar kung saan nagsasanay at naruroon mismo ang pinuno at ama ng buong angkan ng mandirigmang demonyo. Habang nakatuon ang kamao ni Kwang, sinabi ni Kwang na kung hindi niya pinigil at ibinawas ang lakas na kanyang ginamit ay tiyak na patay na at wala na sa mundo ang kaharap sa sandaling iyon. Sumagot naman si Sorayang na tila alam at batid pala nito ang kanilang presensya at pagdating bago pa man sila tuluyang makapasok at lumapit. Damay-kit at nanatili pa rin ang kamao ni Kwang sa mukha at harapan ni Sorayang habang nagtanong ito kung hanggang kailan at gaano katagal pa ba silang mananatili at mananatiling ganoon ang kanilang kalagayan at ayos. Ang kanyang mukha ay bahagyang nakikitang puno ng bigat at puwersa habang nakatutok ng diretso sa kausap. Walang inurong at binago ni Kwang ang kanyang ginagawa at sumagot na mananatili at ganoon pa rin hanggang sa dumating ang oras na siya ay makaramdam ng lubos na kasiyahan at pagkakasiyahan. Idinugtong pa niya na kailangang maghintay ang lahat hanggang sa kanyang matapos at matapos lamang ang kanyang isinasagawang pagsasanay at paghahanda. Ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang mukha habang nananatili siyang matatag at hindi natitinag. Sa halip na magalit, sumagot ng masama ay napangiti lamang at humalaklak ng mahina si Sorayang matapos marinig ang kanyang sinabi, na tila mayroon siyang ibang naiisip at nauunawaan na hindi nakikita ng iba. Sa matinding gulat at galit ay nagtanong si Kwang kung tumawa ba at nagkatawa lamang ito matapos niyang sabihin ang kanyang pasya at utos. Sumagot si Sorayang na lubos na katawa-tawa at walang katuturan ang kaisipan at ginagawa ng paggamit sa pagsasanay bilang dahilan upang tanggihan at huwag sumunod sa opisyal na pagsusuri at pag-iinspeksyon, at idinugtong na hindi niya maiwasang hindi tumawa sa ganitong pangyayari. Sa matinding pagkabigla ay muling nagtanong si Kwang kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ipinaliwanag pa ni Sorayang na narinig at alam niyang sinasabing ang angkan ng mandirigmang demonyo ang may pinakamahusay at pinakadakilang lakas at dugo ng enerhiya, ngunit sa kanyang nakikita at napapansin ay tila na pagkakamalan lamang at itinuturing na galing at lakas ang puro lamang kapusukan at kawalan ng pag-iisip. Sumagot naman si Kwang at tinawag itong bata pa, at sinabing tila sumikip na sa kanyang ulo at isipan ang titulong taglay nito, at ang kanyang kayabangan at pagmamalaki ay walang katulad at lubos na nakakagulat. Sa isang tingin at seryosong mukha ay sinabi ni Sorayang na sa sandaling iyon ay nauunawaan na niya at malinaw na sa kanya kung ano at bakit ibinigay at iniutos ng mga nakatataas sa kanya ang atas na buwagin at wakasan ng buong angkan nila. Ang kanyang pananalita ay mabagal at malinaw, na nagdadala ng matinding bigat at kahalagahan. Hindi makapaniwala at puno ng takot at galit ay inulit ni Kwang ang sinabi at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng pagbuwag at ano ba talaga ang ibig niyang sabihin at gawin sa kanila. Ang pawis ay patuloy na tumutulo at ang kanyang mukha ay may matinding pangamba sa narinig na banta at utos. Sinabi ni Sorayang na kung nakipag-usap lamang ito ng maayos at tama ay malinaw sana niya at naipaliwanag ang lahat ng bagay at tinanggal ang anumang pag-aalinlangan, ngunit sinabi niyang sayang lamang ang pagkakataon. Sa matinding galit ay sinumpa at sinigawan siya ni Kwang at inutusan na ipaliwanag agad at ngayon din ang lahat ng bagay at dahilan. Hindi na sumagot at nagbigay pa ng anumang paliwanag si Sorayang, kundi mariing sinabi na wala ng kailangang pag-usapan at pagtalunan pa, at idineklara na tapos at ganap na natapos na ang kanyang ginagawang pagsusuri at pag-iinspeksyon. Kasabay nito ay inilabas niya ang buong lakas at liwanag mula sa kanyang sandata na yumayanig sa buong paligid at nagdulot ng matinding ingay at liwanag. Bigla ang matinding pagsabog at paglabas ng pulang liwanag at lakas mula sa sandata ni Sorayang, napaatras at tumalsik palayo si Kwang habang ang paligid ay napuno ng matinding ingay at pagyanig. Mabilis na nakabawi at dumapo si Kwang sa sahig ng nakayuko at nakahawak sa sahig upang suportahan ang sarili, habang sumisigaw ng buong lakas at nag-uutos na tumahimik ang lahat at nagtatanong kung sino ang may lakas ng loob na magtangkang buwagin at wakasan ang kanyang angkan at kapangyarihan. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng kulay lila na enerhiya habang ang kanyang galit at puot ay lalong tumitindi at kumakalat sa buong paligid. Sa di kalayuan ay nakatayo at nakamasid ang pinuno ng pangkat na si Hung Ryan kasama si Jong Risan, at tinawag nito ang pangalan at titulo ni Kwang habang nagbibigay ng utos na tawagin at tipunin agad ang lahat ng kanilang mga tauhan at hukbo, at atakihin ng walang pag-aalinlangan at paghihintay sa anumang utos pa. Sa gitna ng naglalagablab na pulang liwanag na bumabalot sa kanyang buong katawan at mukha, mariing sinabi ni Sorayang na maaari nilang patayin at walang pagtitipid sa sinumang magtatanggi, lalaban, at haarang sa kanilang daan at layunin.
Sa matinding gulat at hindi makapaniwala ay muling nagtanong at nagulat si Kwang sa narinig na utos at banta, habang ang pawis ay tumutulo ng malakas mula sa kanyang mukha at katawan, ang kanyang mga mata ay lumaki at puno ng pagtataka habang nakatitig sa Inspector General, na tila hindi pa rin niya lubos na nauunawaan at tinatanggap ang nangyayari at sinasabi. Sa isang nakakabinging ngiti at matalas na tingin ay sinabi ni Sorayang na dahil tila labis nilang pinahahalagahan at inuuna ang pagsasanay at lakas, ay sigurado siyang naghihintay at nagnanais silang makipaglaban, kaya't idinugtong niyang ipapakita niya sa kanila kung ano ba talaga at kung paano ang anyo at kahulugan ng isang tunay at totoong labanan. Sinabi pa niya na makikita at malalaman nila kung saan at ano ang pinagmumulan at dahilan ng kanilang labis na kayabangan at pagmamalaki, kasabay nito ay inilabas at ginamit niya ang sining ng demonyo ng siyam na kalaliman, habang ang paligid ay napuno ng itim at pulang liwanag na yumayanig sa hangin at lupa, at idineklara niyang binubuksan na niya ang kapangyarihang iyon, ang kanyang anyo ay nagbago at lalong naging nakakatakot at puno ng lakas. Sa ibang bahagi ng teritoryo ay may sumigaw at nag-utos sa pangalawang pangkat na umatake at sumugod agad, ang tunog ng mga hakbang at galaw ng mga tauhan ay umalangaw habang sila ay kumikilos at tumutugon sa utos, at ang paligid ay napuno ng mga kulay na liwanag at ingay dulot ng kanilang pagkilos at paghahanda. Sa matinding pagkabigla at galit ay sumigaw at nagtanong si Choyang na naroon kung ano ang ginagawa at nangyayari sa kanilang mga tauhan at kasama, habang nakatutok sa kanya ang matalim at malaking sandata, ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkalito habang nakikita ang pangyayari at kawalan ng kaayusan. Habang nakikipaglaban si Hungrian at humahampas sa lahat ng direksyon gamit ang kanyang sandata at enerhiya, sinabi ni Hungrian na kilala at tiyak na katotohanan na ang pisikal na parusa at paghihiganti ay mas mabisang paraan at mas gumagana sa mga taong walang alam at walang isip, ang kanyang galaw ay mabilis at matalas habang tinatalo at tinataboy ang lahat ng humaharang sa kanyang daan. Sa gitna ng matinding labanan, lumusong sa himpapawid si Dumpil habang isinisigaw ang pangalan ng kanyang pamamaraan na nakatitig ng puso at nagbabalik sa kalangitan, buong puwersa niyang ibinuhos ang kanyang lakas at sandata patungo sa mga kalaban, na nagdulot ng matinding pagyanig at paglipad ng mga bato at alikabok sa buong paligid. Mahigpit na hawak ng isang kamay ang hawakan ng sandata habang ang asul na enerhiya ay kumakalat at umiilaw sa buong paligid nito. Sa gitna ng nagkawatak-watik na mga bato at lupa, mariing nag-utos si Rizan sa lahat na umatras at lumayo, ibinaba niya ng buong puwersa ang kanyang sandata sa lupa, na nagdulot ng malalim na bitik at pagkalat ng asul na liwanag at enerhiya sa paligid. Dahil sa lakas na ibinuhos, napaatras at napahiyaw ang ilang tauhan habang tumatalsik palayo kasama ang mga nagliparang mga bato at alikabok. Ang buong lugar ay napuno ng ingay at kaguluhan dulot ng biglaang paglabas ng lakas, at ang bawat isa ay napilitang umiwas upang hindi matamaan ng nagliparang mga piraso ng lupa at bato. Humarap si Rizan kay Haring Dagat at mariing iniutos na ipaabot agad ang kanyang utos sa pangatlong pangkat, agad na sumagot ang kausap na may paggalang at bilis. Sa ibang bahagi ng labanan, may napansin at sinabing hindi niya maabutin at matumbasan ang bilis ng galaw ng Inspector General, idinugtong pa niya na tila mas mataas at mas mahusay pa ang antas ng sining ng paggalaw at paglipad ng kabataang Inspector General kaysa sa kanyang sariling kakayahan, na nagdulot ng pagtataka at pagkilala sa galing ng kaharap. Habang dumpensa sa sipa ni Sorayang, naitanong ni Kwang kung totoo at katotohanan ba na talunin at napabagsak ng Inspector General ang ama at pinuno ng angkan ng Joksa. Nakita at naramdaman ang pagkabasag ng mga buto sa braso ni Kwang, sa kabila ng paggamit niya at pagtutuon ng lahat ng kanyang panloob na lakas at enerhiya upang protektahan at iligtas ang kanyang sarili, sa kanyang isip ay puno ng pagtataka at paghihirap habang sinasabi na kahit ginawa niya ang lahat ay nabali pa rin at nasugatan siya ng matindi. Mula sa itaas ay bumulusok at lumusong si Sorayang habang napapalibutan ng naglalagablab na pulang liwanag at enerhiya, at muling umatake ng buong puwersa. Si Kwang ay napaatras at halos matamba habang tinatanggap ang bigat at lakas ng bawat hampas, at ang paligid ay yumayanig sa bawat pagbabanggaan ng lakas at kapangyarihan. Sa gitna ng patuloy na paglalaban, naitanong at inamin ni Kwang na silang lahat ng mga ama at pinuno ng 7 angkan ay nasa pinakamataas at pinakadulo na antas ng kanilang lakas at kapangyarihan, gayunpaman, sa kabila nito ay tila walang nagawa at hindi nila mapigilan at matumbasan ang lakas at galing na ipinapakita ng Inspector General. Napagtanto at sinabi ni Kwang na bagaman sila ay nasa pinakamataas na antas, ang lakas at kakayahan ng kaharap ay higit pa rito at nasa antas na higit na mataas at malayo kaysa sa kanilang narating. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding hirap at pagkabigla habang nararamdaman ang bigat at bilis ng bawat pag-atake na halos hindi niya masabayan at matumbasan.
Sa gitna ng matinding pagkilos at pagbabago ng direksyon, nagtanong siya at nagtaka kung paano nagawa at nakayanan ng Inspector General na baguhin at ilihis ang daan at takbo ng kanyang sandata sa isang iglap lamang. Sa kabila ng mabilis at matigas na paghampas nito, idinugtong pa niya na walang tigil at walang awang sumusugod at umaatake ang kabataang pinuno, na tila walang kahit sandaling paghinto at pagod. Kinilala at sinabi ni Kwang na ang ganitong antas at uri ng sining ng pakikidigma ay maaari lamang makamit at magawa ng mga taong lubos na dalubhasa at sanay sa paggamit at paghawak ng mabibigat at malalaking sandata. Nakita niya kung paano hinawakan at ginamit ng Inspector General ang kanyang armas na tila magaan lamang at bahagi ng kanyang sarili, habang umiwas si Kwang ay nataman pa rin ang kanyang dibdib. Sa gitna ng paghihirap at pagdurugo, napabulong at nasambit ni Kwang na ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan at hindi niya akalaing makakakita at makakaharap. Habang nakataas at hawak ng mahigpit ang kanyang sandata na puno ng naglalagablab na pulang liwanag, mariing sinabi ni Kwang na antas at kapangyarihan ng Inspector General malapit na at umaabot hanggang sa kataas-taasang kaharian ng demonyo. Habang nakaluhod at hirap na nakatayo, nagsalita si Sorayang at sinabing bagaman tiyak na alam at batid na ito ni Kwang, ay muling babanggitin at ipapaalala niya dahil tila nawawala na ito sa kanyang sarili at katinoan. Idinugtong pa niya na ang pagtanggi at paglabag sa atas ng pagsusuri at pag-iinspeksyon ay tiyak na iuulat at ibabalita niya sa mismong Panginoong Demonyo, habang inilagay ni Sorayang ang kanyang sandata sa leeg ni Kwang. Tinitigan siya ng diretso at seryoso ni Sorayang at tinanong kung kailangan pa ba niyang ipaliwanag at sabihin kung ano ang magiging kahihinatnan at resulta ng lahat ng ito, na tila inaasahan niyang alam na ito ng kaharap at hindi na kailangang sabihin pa. Ipinaliwanag pa niya na ang mga angkan ng Joksa at Gyeogyong ay nakaharap at dumaan din sa ganito ring sitwasyon at kaparehong pangyayari. Idinugtong niyang binigyan niya sila noon ng pagkakataon at pagpipilian, at sa sandaling iyon ay iniaalok at ibinibigay niya rin ang parehong pagkakataon kay Cho Kwang. Mariing nagtanong si Sorayang kung nais ba at pipiliin ba ni Cho Kwang na ang kanyang angkan ay buwagin at wakasan lamang, o kaya naman ay tuluyang lipulin at alisin ang kanilang pag-iral, habang nakatitig lang si Kwang sa kanyang narinig. Habang nakatitig ng diretso at puno ng katiyakan, mariing iniutos ni Sorayang na gumawa at magpasya agad si Cho Kwang. Sa isang marikit at mataas na gusali na may tradisyonal na anyo at arkitektura, inihayag na ang lahat ng ito ay nagtatapos at nakumpleto na ang ulat ng pagsusuri para sa lahat ng 7 angkan. Sa loob ng isang marangal at magandang silid, nagtanong ang Demon Lord kung ano ang kanyang palagay at opinyon sa paraan at gawaing natapos ng pangatlong Panginoon, na tinutukoy ang mga pangyayaring naganap, habang may hawak na mangkok. Sumagot si Yosong at sinabing maayos at mahusay ang naging pagganap at gawa nito, habang ang kanyang kamay ay nakapatong sa dibdib bilang tanda ng paggalang at pagsang-ayon. Idinugtong pa niya na bagaman tila matapang at marahas ang naging pamamaraan at kilos nito, ang naging kinalabasan at resulta ay higit pa sa kanyang inaasahan at hula. Sinabi rin niyang kahit kahanga-hanga at dakila ang galing nito sa sining ng pakikidigma, ay hindi ito makakamit at magagawa lamang gamit ang lakas at puwersa mag-isa. Idiniin din niya na nakakapagtaka at nakakagulat na nagawa nitong buwagin at mapasuko ang angkan ng mandirigmang demonyo sa tulong at kasama ng hukbo ng angkan ng Gyeogyong. Sa isang iglap ay humigop ng inumin ang Demon Lord at sinabing nauunawaan at naiintindihan niya ang lahat ng ito. Ipinaliwanag pa niya na ang pinuno ng angkan ng Gyeogyong ay isang taong mahirap pakitunguhan at pasunurin, at hindi ito madaling mapasunod at mapapayapa gamit lamang ang lakas at panghihikayat. Sumang-ayon at sinabi ni Yosong na ang kakayahang mapaniwala at mapakilos ang ganitong uri ng tao upang labanan at pabagsakin ang angkan ng mandirigmang demonyo ay isang dakilang gawa at nararapat na bigyan ng parangal at pagkilala. Sinabi ng Demon Lord na ang lakas at galing nito sa pakikidigma ay katumbas at kapantay din ng kanyang talino at karunungan habang ibinubuhos ang inumin mula sa lalagyan. Dagdag pa niya na bagaman alam niyang matalino at mahusay ito, ay hindi niya inaasahan na ganito kalawak at kalalim ang kanyang talino at kakayahan. Tinitigan niya ng maigi si Yosong at sinabing tila higit pa at higit na malalim ang pagtingin at halaga na ibinibigay nito sa taong iyon kaysa sa simpleng pagkilala lamang. Sumagot si Yosong na tinatanggap at sinasang-ayunan niya ang sinabi, na nagpapatunay na totoo at tumpak ang hula at pananaw ng Demon Lord. Habang hawak ang kanyang inumin at nakatitig ng seryoso, nagtanong ang Demon Lord kung sa palagay ba ni Yosong ay mapanganib ang taong kanilang pinag-uusapan. Agad at walang pag-aalinlangan na sumagot si Yosong na oo, at lubos at tunay na mapanganib ito. Bahagyang lumingon at tinitigan siya Demon Lord, at muling nagtanong kung ano at ano ang dahilan at batayan ng kanyang sinabi. Tumayo ng tuwid at buong tikas si Yosong, at ipinaliwanag na ang dahilan ay dahil hindi niya matukoy at malaman kung ano at ano ba talaga ang tunay na layunin at hangarin ng taong iyon.
Idinugtong pa niya na marami at iba't ibang uri ng mga kasapi ng kanilang samahan, sinabi niyang may ilan na nakatuon lamang sa pagtatapos ng kanilang atas at gawain, mayroon namang hindi nasisiyahan at galit sa mga ipinapagawa sa kanila, ang iba naman ay mas inuuna ang kanilang kaligtasan kaysa sa layunin ng misyon, at mayroon ding naghahanap ng sariling pakinabang mula sa mga gawaing ipinapagawa. Mula sa kanyang kinauupuan ay nagtanong ang Demon Lord kung ang ibig bang sabihin nito ay ang pangatlong tauhan ay hindi akma at hindi nababagay sa alinman sa mga kategoryang kanyang binanggit, sumagot si Yosong na oo at ganun nga, at idinugtong na kung mas tiyakang sasabihin pa ay higit pa rito ang katotohanan. Seryosong sinabing ni Yosong sa katotohanan ay hindi niya lubos na mabatid at maunawaan ang ugali at isipan ng taong iyon. Pagkatapos nito ay inimbitahan ng Demon Lord si Yosong na lumabas at maglakad sila ng saglit, ang liwanag mula sa mga ilaw at kandila ay gumagawa ng mainit at payapang kapaligiran sa kanilang paligid habang sila ay naghahandang umalis. Nang makalabas sila at makarating sa bukas na lugar na may mararangyang gusali sa paligid, sinabi ng Demon Lord na kung hindi talaga matukoy at maintindihan ni Yosong ang taong iyon, ay nangangahulugan lamang ito na labis at masyado niyang pinalaki at pinaganda ang kanyang pagtingin at paghuhusga rito. Lumingon siya ng bahagya at sinabing sa wakas ay nakapagpasya na at malinaw na sa kanya ang gagawin ng taong iyon, ipinaliwanag pa niya na kung hindi ganun ang nangyari, ay hindi sana nito na isagawa at nagawa ang kanyang misyon sa ganitong paraan at anyo, nagtanong si Yosong kung ano at tungkol saan ba ang pasyang kanyang tinutukoy. Habang nakatitig sa malayo at may seryosong ekspresyon, sinabi ng Demon Lord na bagaman hindi niya tiyak, ay inaakala niyang sa wakas ay handa nang tanggapin at yakapin ng taong iyon ang kanyang tunay na kalagayan at pagkakakilanlan bilang bahagi ng kanilang samahan. Sa kabilang panig, napagtanto ni Yosong na bagaman sinabi lamang itong haka-haka at palagay, ay malinaw sa kanya na ang Demon Lord ay lubos na tiyak at kumpyado sa katotohanang iyon. Nagtanong ang Demon Lord kung nabanggit ba at sinabi ng taong iyon na siya ay babalik na, sumagot si Yosong na dahil tapos na at natapos na ang gawaing pagsusuri, ay nararapat lamang at inaasahang papunta na siya pabalik, idinugtong pa niya na gayon paman, walang nabanggit at nakasaad sa ulat kung kailan eksakto ang kanyang pagbabalik. Muli ay nagtanong ang Demon Lord tungkol sa kalagayan at kinaroroonan ng mga tauhan mula sa Palasyo ng Espada. Ipinaliwanag ni Yosong na sila ay naruroon sa timog kanlurang bahagi ng Hunan, ngunit sa nakalipas na 10 araw ay wala silang ginawang anumang kilos at galaw, sumagot ang Demon Lord na ang ganitong kalagayan ay hindi magtatagal at malapit nang magbago ang lahat. Sinabi ni Yosong na isang magandang kapalaran at swerte na hindi nakasalubong at nakaharap ng ikatlong batang Panginoon ang mga taong iyon habang siya ay naglalakbay. Inidagdag pa niya na sa katotohanan ay labis siyang nag-alala at nabahala dahil sa kanyang palagay ay maaari itong maging mapanganib at delikado para sa kanya kung sakaling magkaroon ng pagtatagpo. Sinabi ng Demon Lord na dahil tapos na at natapos na ang kanyang atas at gawain, ang kailangan na lamang niyang gawin ay umuwi at bumalik, bigla siyang natigilan at napahinto sa kanyang sasabihin, habang ang pawis ay tumulo mula sa kanyang noo at ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkabigla at biglaang pagkaunawa sa isang bagay. Nanatiling tahimik ang Demon Lord at hindi gumalaw, habang ang kanyang likuran lamang ang nakikita at ang paligid ay nagbabago ng kulay at nagiging mas madilim at seryoso. Sa matinding pagkabigla at takot ay tinawag ni Yosong ang pangalan ng Demon Lord at nagtanong kung maaari ba at kung ito ba ay ang ibig sabihin ng lahat, ang kanyang tinig ay nanginginig at puno ng pangamba habang tumititig sa Demon Lord. Mabilis na sinabi ni Yosong na siya ay magpapadala agad ng mensahe at utos upang sila ay bumalik agad, ipinaliwanag pa niya na hindi na kailangang makipaglaban pa ng taong iyon sa mga kalabang iyon, lalo't higit na tapos na at natapos na ang kanyang gawain at pagsusuri, ngunit mariing sumagot ang Demon Lord na huwag siyang pakialaman at hayaan lamang siya. Habang nakatitig sa malayo at may seryosong anyo, sinabi ng Demon Lord na kung sakaling magkaroon ng pagtatagpo sa pagitan nila ay tiyak na magkakaroon ng labanan, ngunit kung hindi naman ay makababalik lamang siya ng payapa at walang anumang pangyayari. Humarap at nagsalita si Yosong at ipinaalala sa Demon Lord na ang ikatlong batang Panginoon ay kasalukuyang nasa tungkulin bilang pangkalahatang tagasuri, idinugtong pa niya na dahil dito, ibig sabihin ay kumikilos at gumaganap ito bilang kinatawan at kahalili ng mismong Demon Lord. Dahil dito ay binanggit niya na ang pagsisimula at pakikilahok sa labanan ay maaaring maging sanhi at mitya ng pagkakaroon ng malawakang digmaan. Sa halip na sumagot agad, bahagyang ngumiti lamang ang Demon Lord habang nakatitig sa kawalan. Napagtanto at sinabi ni Yosong na ang lahat ng ito ay tiyak na ang mismong nais at inaasahang mangyari ng Demon Lord, ang kanyang tinig ay nanginginig habang sinasabi ito, at ang pawis ay tumulo mula sa kanyang noo dahil sa bigat at katotohanang kanyang napagtanto.
Sumagot ang Demon Lord na hindi naman ito lubusang tumpak at tiyak, ipinaliwanag niya na wala lamang siyang balak na umiwas at tumakas kung sakaling iyon ang nakatakda at pasya ng tadhana. Sa matinding pagtataka ay inulit at tinanong ni Yosong ang salitang tadhana habang ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at pagkabigla. Pagkatapos nito ay inihayag ng Demon Lord na siya ay magbibigay at maglalabas ng pahintulot upang makalabas at makalayo ang punong tagapamahala ng hukuman ng parusa mula sa samahan. Sumagot si Yosong na ito ay nararapat lamang at nasa loob ng kanyang kapangyarihan at karapatan, kaya maaari siyang kumilos at magpasya ayon sa kanyang nais. Pagkatapos ay nagpaalam na siya at sinabing aalis na siya sa sandaling iyon, habang lumalayo ay naisip niya sa kanyang sarili na nakakatakot ang lalaking iyon dahil tila walang pakialam at walang anumang damdamin kahit na pinahihintulutan niyang umalis ang isang mahalagang tao, at tinitingnan lamang ang lahat bilang pasya ng tadhana. Ang mukha ng Demon Lord na may matalas at malalim na tingin, na tila alam niya ang lahat ng bagay at ang mga pangyayaring darating pa lamang. Habang papalayo at naglalakad sa mahabang daanan na may mga pulang haligi, naisip ng Demon Lord na mayroon pa ring mga kakulangan ang kabataang pinuno, ngunit ito rin ang dahilan kung bakit siya lubos na nagtitiwala at umaasa rito. Humarap at tumitig ng diretso ang Demon Lord, at sinabing huwag matakot at mangamba sa anumang magiging kinalabasan at resulta ng mga pangyayari. Sa ibang lugar, sa gitna ng mga puno at halaman, ibinalita na ang angkan ng espadang demonyo ay walang anumang sala at pagkakasala, ayon sa inaasahan at napag-alaman nila. Sa harap ni Sorayang at ng kanyang mga tauhan, inihayag ni Hungrian na natapos at nakumpleto na ang gawaing pagsusuri, at pinapurihan siya sa mahusay na nagawa. Sumagot naman si Sorayang na hindi niya inaasahang magiging ganito kabuti ang pakikitungo sa kanya, at inakala niyang epekto lamang ito ng gamot na kanyang iniinom. Muling nagsalita si Hungrian at sinabing huwag siyang magsalita ng ganoon dahil tapat at totoo ang kanyang sinasabi at pagbati. Habang nagbabanta na huwag siyang magalit, sumagot naman si Sorayang na nauunawaan niya ito at kinilala rin ang mahusay na nagawa ng lahat ng kasama. Tinitigan ni Sorayang ang malayo at sinabing bagaman tapos na ang pagsusuri at gawain, ito ay simula pa lamang ng lahat ng bagay. Nagtanong si Hungrian kung ano ang gagawin nila sa bihag mula sa angkan ng Joksa, at ipinaalala na lalong lalala ang kalagayan nito sa loob ng ilang araw dahil sa lagnat kung walang gagawin. Sumagot si Sorayang na dadaan muna sila sa isang tanggapan upang ipakonsulta ito sa manggagamot, at paggaling ay babalik na ito sa banal na samahan. Tinawag ni Sorayang ang pangalan ni Hungrian, at agad naman itong sumagot at nagtanong kung ano ang nais sabihin. Nagpasalamat si Sorayang sa pagtanggap ng alok at sinabing kailangan muna itong maghintay hanggang sa siya ay makabalik bago muling kumilos ng malaya. Nagtanong naman si Hungrian kung hindi ba ito sasama pabalik kasama nila. Ipinaliwanag ni Sorayang na kailangan nilang dumaan ni Dumpil sa ibang lugar bago tumuloy. Agad naman itong tinanong kung saan sila pupunta habang nakatitig ng maigi at naghihintay ng kasagutan. Malinaw na ngayon ang layunin ni Sorayang, at determinado siyang maging tagapagmana ng banal na samahan anuman ang maging kapalit, habang nahuhulog at nagkakalag ang dalawang palatandaan na may nakaukit na mga sagisag at titik. Ipinaliwanag niya na hindi ito tungkol sa paghawak lamang ng pamagat at posisyon ng pinuno, dahil ang ganitong katungkulan ay hindi bagay at angkop para sa isang katulad niya. Humarap siya kay Raisin at sinabing mayroon pang ibang bagay na nangangailangan ng kanyang tulong at pakikilahok, at inanyayahan itong sumama sa kanila. Idinugtong sa isip niya na sa pagiging tagapagmana ay magkakaroon siya ng malawak na kapangyarihan at impluwensya, at maging ang kakayahang mag-utos at pamunuan ang lahat ng hukbo at puwersa ng samahan. Nagtanong si Raisin kung saan sila patungo, habang ng paghihintay sa sagot, sa isip ni Sorayang at sinabing para sa layuning iyon, ang una at pinakamahalagang bagay na kanyang kailangan ay ang angkan ng Joksa. Tinitigan ng diretso ni Sorayang si Raisin at muling binanggit na ang kanilang pupuntahan at kailangan ay ang angkan ng Joksa. Lumipat ang tagpo nang may biglang umalangaw-ngaw na isang malakas at matinis na sigaw na tumagos sa hangin, habang sa malayo ay makikita ang mga anino ng mga gusali at istruktura na nakatayo sa ilalim ng madilim at maulap na kalangitan. Nakayuko at nagsusuka si Jiang Wuyi, ang tagapangasiwa ng angkan ng Joksa, habang tumatagos sa hangin ang kanyang matinis na daing. Ipinahayag niya na bagaman alam nilang hindi sila kabilang sa pangunahing pangkat, inaasahan niyang gaganda ang kanyang buhay matapos makakuha ng mataas na katungkulan sa isang kilalang angkan, ngunit gumuho ang lahat dahil lamang sa isang masamang tao. Idinugtong pa niya na tila wala siyang swerte sa anumang aspeto ng kanyang buhay. Pinunasan niya ang kanyang bibig at sinabing tila ganoon talaga ang takbo ng buhay. Bigla siyang sumigaw at nagalit, tinitingnan ang mga nakapaligid at tinatanong kung ano ang kanilang tinitingnan habang inuutusan silang umalis.
ang kanyang galit ay biglang sumiklab, at ang mga tao sa paligid ay nagulat at napaatras dahil sa kanyang biglaang pagsabog ng damdamin. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at nagtanong sa sarili kung ano ang kanyang ginagawa, habang nakahawak sa pader para sa suporta, sinabi niya sa sarili na kailangan niyang maging matatag at ayusin ang kanyang sarili, dahil hindi ito ang tamang panahon para magpakita ng kahinaan. Mariing sinabi niya sa sarili na hindi nararapat ang kanyang pagkilos sa sandaling iyon, at kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang sariling kapakanan. Ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo habang determinado siyang magbago ng asal at maging mas matatag. Sa biglang pagdating ng isang matangkad at nakasuot ng madilim na balabal na lalaki, tinanong nito kung siya ba ang tagapangasiwa ng angkan ng Joksa. Nagulat si Jiang Wui at nagtanong kung sino siya, habang puno ng pagkalito at pangamba ang kanyang mukha, hindi niya nakikilala ang taong nasa harap niya, at ang bigat ng presensya nito ay nagdudulot ng takot at pagtataka. Dahan-dahang inilabas at itinaas ng lalaki ang kanyang espada, na naglabas ng malakas na tunog at kumikinang na liwanag. Sa gitna ng katahimikan ay sinabi lamang nito na siya ang taong hinahanap at kailangan. Sinubukan pang magtanong ni Jiang Wui kung sino siya, ngunit biglang humawi ang hangin at sumabog ang kanyang katawan habang itinataas ng lalaki ang kanyang espada na puno ng lakas at kapangyarihan. Ang buong paligid ay napuno ng ingay. Ang mukha ng lalaki na puno ng katiyakan at lakas, habang ang dugo ay lumilipad sa paligid. Siya ay kinikilala bilang Mok Gang-in, ang pangalawang puno ng palasyo ng espada, at ang kanyang presensya ay nagpapatunay ng kanyang kapangyarihan at kahalagahan. Habang dahan-dahan binabalik ang kanyang espada sa kanyang kuluban, nagtanong si Mok Gang-in tungkol sa kinaroroonan at kalagayan ng iba pa nilang kasama. Isang kasama ang sumagot at nagpaliwanag na ang iba ay nakahanda at naghihintay sa layong 20 kilometro mula sa tirahan ng angkan ng Joksa, at dahil nasira na ang kanilang sistema ng pagbabantay, walang magiging hadlang sa kanilang paglapit. Idinugtong pa nito na wala ring mga tulong o pampalakas na puwersang papunta sa 7 angkan, kaya tiyak na hindi pa kumakalat ang balita ng kanilang ginagawa. Muli ay nagtanong si Mok Gang-in tungkol sa posibleng pagdating at pakikialam ng mga tauhan mula sa samahang demonyo. Sumagot ang kausap na bagaman hindi ito tiyak, ayon sa kanyang palagay ay sana ay nakialam na sila agad kung mayroon lamang silang nalaman at impormasyon tungkol sa pangyayari. Mariing sinabi ni Mok Gang-in na hindi na iyon mahalaga at hindi na dapat alalahanin pa. Inihayag niya ang kanilang tiyak na pasya na sasakupan at kukunin ang ganap na kapangyarihan at pamamahala sa angkan ng Joksa bago pa man sumikat ang araw sa susunod na araw.